Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin. Sa mang panig ng mundo kayo naroon, anumang oras sa inyong mga lugar. Ito po muli ang inyong kapalingkod at kapatid kay Cristo, Ray Ortega, na nag-aanyaya mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines, para sa isa na namang pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Ang atin pong pagbubulay ngayon ay ating matatagpuan dito sa Unang Korinto, Kapitulo 14, sa talatang 33 hanggang talatang 35. Ngayon po ay November 30, walang pasok ang mga nasa gobyerno, at kahit ang ibang mga private. At saka sa mga nagsa-celebrate ng Pasko ay 25 days na lang po. At guguluhin na kayo ng inyong mga inaanak kahit may pandemic. Ang katanungan po natin ngayong umaga ay, may batayan ba sa kasulatan ang pangangaral ng mga babae sa loob ng iglesia? Basahin po natin ang ating talataan para sa umagang ito na matatagpuan nga sa Unang Korinto 14, talatang 33, huling bahagi hanggang talatang 35. At ganito po yung mababasa natin, kagaya ng dati, ay mula po sa Mabuting Balita Biblia. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Ang talatang ito po ay maituturing na isa sa pinaka-controversial na talataan ng Biblia dahilan sa maraming magkakatiliwas na interpretasyon, conclusions ng mga mag-aaral ng Biblia, lalo na ang mga tinatawag na feminist theologians. Ano talaga ang nasa isip ni Apostol Pablo nang isulat niya ang naging controversial na utos na ito dito sa mga talatang binasa natin? Totoo kayang may ibang nasa isip si Pablo sa mga salitang ito na ginamit dito sa ating talataan? Mayroon bang mga pangyayari siyang hindi binanggit ng malinaw sa mga unang mababasa sa pagbibigay ng utos na ito sa iglesia? May tuturing ba nating literal ang kahulugan ng mga salita o kailangan pang maghanap ng nakatagong kahulugan upang malaman ang ibig sabihin ni Pablo kahit na wala tayo basta maituturing na figurative elements sa mga salitang ginamit dito? Alam ko pong limitado ang ating oras upang maibigay ang lahat ng posibleng pangatwiran o pagpapaliwanag. Ngunit sisikapin ko po na makapagbigay ng sa paniwala ko ay makabibliyang pananaw at pagkaunawa sa talata natin ngayong umaga. Umpisahan po natin sa pamamagitan ng paghahanay ng mga common arguments o sabihin nating best arguments laban sa literal interpretation of the text nitong 1 Corinthians 14:33-35. Ano-ano po ba ang mga common objections laban sa literal interpretation of this verse? Ang isa pong objection na ipinangaral, inilahad ng isang nakilalang lady preacher in many years past na siya ring pwedeng tawaging foundation
ng mga pinaniniwalaan na maraming kababaihang mga ngaral sa ating kasalukuyang panahon ang ating ihahanay ngayong umaga. At ito po ay yung batay sa freedom of the Holy Spirit. Dahil ang banal na Espiritu ay malayang mamigay ng kaloob kung kanino niya gusto, babae man o lalaki. Naniniwala ang lady preacher na ito na hindi kinakartail ni Pablo ang pagkakataon o ang right ng isang woman preacher na magpahayag ng salita ng Diyos sa iglesia. Lalo pat sinabi ni Pablo mismo sa 2 Corinthians 3:17, hindi pa po natin napapag-aralan ito pero dadaanan natin, na where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At dahil nga diyan ay hindi niya iniisip na ika-curb ni Pablo ang freedom ng Holy Spirit na tumawag sa mga babae para maging preacher, teacher, and prophetess. Siguro nga ay pwedeng sabihin na ang doktrina ng freedom of the Holy Spirit ay maaring naka-inspired sa ibang mga Corinthian ladies na maabuso yung freedom na at mai-set aside yung tinatawag na order in the proceedings sa pamagitan ng pag-insist na maaring lampas kaysa sa maaring ipahintulot ng isang apostol kagaya ni Pablo. At ang naging result ay ang kaguluhan sa kanilang iglesia. However, gusto kong makita po natin na ang teksto mismo na ay nagsasabi na hindi nagsasabi na hindi binigyan ng kaloob ang mga babae. Ang intensyon ng hindi pagpayag na magsalita sila o magpahayag ay tinatawag nating ordinal in nature. Ito'y natural ng kaayusan na itinakda ng Diyos at ipinapatupad hanggang sa iglesia ng Diyos sa bagong tipan. Sa madalit sabi, ang intensyon ng command is to maintain order, yung magpanatili ng kaayusan, both sa established order, yung ating pinag-aralan sa chapter 11 na si Kristo, ang lalaki, ang babae, at hindi nababaligtad. At social order din, dahil posibleng pagmulan ito ng kaguluhan sa loob, kagaya ng maaring napansin nila sa Korinto. Ang preaching and interpretation of prophecy in the congregation, kung titingnan natin ang konteksto nitong chapter 14, is a male task. Ito'y gawain ng isang lalaki sa pamamagitan ng order, yung pagkakaayusan na ibinigay ng Diyos. Hindi dahil mas magaling sila, hindi dahil mas superior sila, kundi dahil ito yung order na dinecide ng Diyos for whatever reason. Na-mention po sa chapter 11 verses 3 to 10 na ating nadaanan na nakaraan. And that order implies authority na dapat ang babae or the wife, kasi po itong woman na ito ay wife siya talaga kung tutuusin, should be fully submissive. Dapat siya magpasakop doon. Ang kaloob kung mayroon man ay maaring pigilin ang pagsasagawa kagaya ng ating napag-aralan kahapon sa unang Korinto 14:30 hanggang 32. So, hindi ibig sabihin na walang kaloob na ibinigay o kakayanang ibinigay. Mayroon. Talagang pwede silang bigyan. Ngunit, alang-alang sa kaayusan o sa order, ay kailangang pigilin ang makasisira sa order o yung sa kaayusan na naunang ibinigay ng Diyos
para sa lalaki at mga babae. At ito'y yung pagbibigay ng gift ay depende na lamang kung kailan at papaano ginagamit ang mga kaloob. Ngunit sa pagkakataong ito, sa pananaw ng Apostol Pablo, sa aking paniniwala, ay dinidecide niya na hindi ipahintulot sa mga babae. Sa pagkakataong ito, sabi ni Pablo ay hindi nararapat. Kaya, hindi dapat. Kung pag-uusapan po natin yung word na magsalita, ang word po diyan ay maaring mga hulugan ng yung pagpapahayag, kagaya ng context nito, o kaya ay yung disruptive speaking, yung magulong pagsalita o panggugulo o mga pagtatanong na nakakagulo. Ang mga nagsasabi na pwedeng mangaral ang mga babae ay nagdidiin na ang kahulugan ng to speak dito sa chapter na ito ay yung disruptive speaking. Gayunpaman po, bagamat pwede nating pagbigyan yun na tingnan kung totoo, by context ay makikita po natin na ang talagang pinag-uusapan ay hindi yung disruptive speaking, kundi yung kanilang ginagawa na pagsasalita kagaya ng ibang wika, pagpapahayag ng mensahe na galing sa Diyos na ating pinagbulayang kahapon, at ang pagtitimbang kung ang mga ito nga ay galing sa Diyos. By context ay hindi ipinapahintulot na yung mga asawa na kasama ng mga mananampalataya at mga leader na lalaki ay bigyan ng right na makihalo doon sa pagpapaliwanag kung alin ang tama, alin ang hindi, doon sa mga naririnig nilang pahayag ng Diyos. Kaya hindi talaga yung disruptive speaking ang binabanggit dito, kundi yung the right to decide na ang bagay ay galing sa Panginoon, na sa ganitong context ay binibigay sa mga lalaki ayon sa sulat ni Apostol Pablo. Binabanggit din pong dahilan kung bakit pwede raw mangaral ang mga babae ay ang kaso ng Samaritan woman, yung babaeng Samaritana, sa Juan 4:28 hanggang 29, kung saan siya ay umuwi sa kanilang syudad pagkatapos niyang makatagpo, makausap ang Panginoong Jesucristo, at nagkaroon siya ng parang pag-aanyaya na tingnan ng mga tao kung sino itong nakausap niya, dahil iniisip niya na hindi ito pangkaraniwang tao. Siya'y parang propeta dahil nasabi niya ang kanyang buhay. Ang isa pa na grupo ng mga kababaihan ay ang grupo ni na Mary Magdalene, pagkatapos na sila'y makasaksi sa na empty tomb ng ating Panginoong Jesucristo ng pagkabuhay na maguli, na pumunta sila sa mga alagad upang ibalita. At dito sa Mark 16 yan. At kanilang iniisip na yung ginawa ni Mary Magdalene ay preaching. Ito'y sinasabi nila to underscore yung kanilang point na ang mga babae ay may karapatan na magturo at mangaral hindi lamang sa mga kapwa babae kundi sa lahat. Ngayon, tingnan po natin sandali kung ano talaga ang nature ng dalawang argument na ito na nakalatag sa atin ngayong umaga. Masasabi po natin na ang ginawa ng Samaritana ay isang pangkaraniwang karanasan na nagaganap sa mga taong may pambihirang nakita na walang tiyak na conclusion. Hindi natin masasabi na siya ay nag-preach o nag-teach.
Nagkwento lamang siya ng bagay na kanyang naranasan sa mga tao na hindi pangkaraniwan. Halimbawa, ang kanyang pagkatagpo sa isang lalaki na yun na nga ang ating Panginoong Hesukristo, at nagkwento siya sa kanila kung ano ang kanilang impression na naka-impress naman siyempre sa mga taong bayan dahil talagang hindi pangkaraniwan. Para sa akin, that is obvious not preaching. Dahil wala pa siyang conclusive na pagpapasya talaga na kaisipan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat, hindi pa po na-establish ang iglesia ng Diyos sa kanyang kapanahunan. And it was the same sa panahon ni Mary Magdalene. Hindi pa po established ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wala pa yung mga paglalapat na mga patakaran ng iglesia at kung saan nila ito kukuhanin ayon sa pagpapasya at paghahayag ng Espiritu sa mga apostol. Pangatlong argument ay sinasabi nila na yung pagbabawal, kagaya sa unang Korinto 11 at sa unang Timoteo 2:11 hanggang 12, ay sulat ni Pablo sa mga novices, yung mga baguhan, mga siguro bata-bata pang kababaihan, na kanya talagang pinagbabawalan na magturo o mangaral sa iglesia. At dito naman sa sa unang Korinto 14 ay ang context siyempre ay yung speaking in tongues, na i-evaluate nila ang mensahe ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin itong verse 11 ng unang Timoteo 2, talatang 11 hanggang 12. At ito po yung mababasa natin dito. Muli, sa mabuting balita po ito. Tingnan po natin unang Timoteo 2:11 hanggang 12. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Verse 12, hindi ko pinapayagan, si Pablo po ang nagsasabi, hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik, sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva, at hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Sa NIV, ang pagkasalin po ay halos kapareho din. Ang sabi dito sa NIV, a woman should learn in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. She must be quiet. For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. Ngayon, kung titingnan natin, yung argument nila na ito'y sinasabi po sa mga novices, yung mga baguhan, medyo bata pa, wala po doon sa kabuuan ng context at dito mismo sa mga talatang 11 hanggang 12, na nagpapahiwatig man lamang na mga baguhan ng mga babaeng ito. Kaya pwede sabihin iniisip lang nila ito, pero ang totoo, wala doon yon. Walang pinipiling edad. Ang pagsasabi ni Pablo patungkol sa kanyang hindi pagpapahintulot na magturo ang mga babae sa mga lalaki sa loob ng iglesia. Huwag pong kalilimutan na ang context natin ay loob ng iglesia. May mga ehemplo po ng mga babaeng lingkod sa Biblia na binanggit ni Pablo, kagaya nung sina Phoebe. Pero ang mapapansin po nyo sa lahat ng yon, bagamat tinawag silang mga lingkod, ay hindi sinabi ni Pablo kung ano ang kanilang pinagagawa. Paano sila naglingkod? Wala pong malinaw. Hindi sinabi ni Pablo na sila'y nangaral sa loob ng iglesia. Siguro sa labas, sa mga paraan ng evangelism, ay nangaral sila.
Ngunit yung paraan na kanilang tinuturuan ang mga mananampalatayang lalaki ay hindi po binabanggit dito. Kung halimbawa na ipipilit naman natin yung ganong katwiran, ay iisipin naman natin na parang ang mangara lamang ang matatawag na lingkod ng Diyos. At yung mga hindi nangangaral ay hindi na lingkod. I mean, yung hindi involved sa teaching and preaching among believers. At lalong sa tingin ko, hindi katanggap-tanggap na argumento na hindi sila lingkod o hindi lubos yung kanilang pagiging lingkod kung hindi sila nangangaral at nagtuturo ng mga salita ng Diyos, lalo na yung mga prophecy. Ang totoo, ang mga tumatanggap at mga nangangalaga sa mga lingkod, kagaya ni Phoebe, ay matatawag na lingkod ng Diyos. Kaya nga, lagi silang naalala ni Pablo, itong mga naglingkod na kasama niya. Kagaya na Judea at Syntyche, na mga nababanggit ang mga pangalan, na naglingkod at nagpunyagi para sa pangaral ng Ebanghelyo. Ngunit hindi nga nilinaw ni Pablo kung ano yung kanilang participation. Ngayon, kung itatanong ninyo sa akin, pinayagan kaya sila ni Pablo na makipag-usap sa mga hindi mananampalataya para sa kanilang pananampalataya upang maipahayag ang nakapagliligtas na mabuting balita sa mga tao? Makakasigurado po tayo diyan sapagkat ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng testimonyo at pag-aakay ng tao sa Panginoon sa mga hindi mananampalataya ay gawain ng lahat at nakaatang sa lahat. Bagay na kalimitang hindi namang ginagawa ng lahat sa ating kasalukuyang panahon. So ang lahat ng pahayag po ni Pablo tungkol sa pananagutan sa Ebanghelyo para sa sanglibutan ay pwede kong tawagin na generic. I mean, walang sexual preference sa kasarian ng tao. Hindi tulad sa pagtuturo at pamumuno na naglagay si Pablo ayon dahil sa ordinal na argument ng otoridad na nararapat magsagawa. At yun ay ang mga lalaki. Isa pang argument ay si Priscilla. Matatandaan niyo si Priscilla, asawa ni Aquila, na minsan nakita nilang nangaral si Apollos at napakahusay ni Apollos. Gayunman, hindi pa niya masyadong alam ang daan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kanilang inaya sa kanilang tahanan si Apollos at tinuruan nila doon si Apollos. Sinasabi ng mga naniniwala na may right ang mga kababaihan na mangaral sa loob ng iglesia na si Priscilla ang nagturo kay Apollos. Pero pag inyo pong titingnang mabuti ang mga talata ng Biblia sa Gawa Kapitulo 18, wala pong nagsasabi ng ganoon. It could be inference. Pero hindi pwedeng sabihin na si Priscilla ang talagang nagturo kay Apollos. Huwag niyo pong kalilimutan na si Priscilla ay asawa ni Aquila at sila ay kapalingkod ng Diyos. Kaya, pag babasahin po natin yung sentence, ay ito po ang mababasa natin. When Priscilla and Aquila heard him, sino po? Si Apollos, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. So it was a concerted effort, magkasama pong effort nitong mag-asawa at hindi sa pamamagitan ng personal initiative lamang o sa paggawa lamang ni Priscilla. Huwag din natin pong kalilimutan na si Priscilla at si Aquila ay kasama sa team ng mga evangelist ni Apostol Pablo. At mahirap na paniwalaan na sa ganitong gawain na magkasama sila ay magkakaiba sila ng paniniwala kaysa sa kay Pablo. Ibig sabihin,
pwede lang silang magtagal na magkasama kung pareho ang kanilang paniniwala, lalo na't kung kilala po nating tunay ang ugali at determinasyon ni Apostol Pablo. May mga babae sa Biblia rin na binabanggit na nanghula at ipinalagay na propetesa. Ngunit lahat po ng mga ito ay nabanggit sa panahon ng Iglesia ni Cristo na Iglesia ng Diyos ay hindi pa nakatatag. Kaya hindi natin maiko-conclude na sila'y binigyan ng right to exercise teaching and preaching na kontra doon sa paraang itinuturo ni Pablo ang bagay na ito para magkaroon tayo ng ibang interpretasyon sa isinulat ni Apostol Pablo. Siyempre sinasabi ng mga nag-i-interpret na kaya raw sinabi ni Pablo ito dahil magugulo lamang yung mga taga-Korinto. Yung mga babae daw doon ay magugulo kaya sinabihan sila na huwag silang magsalita sa loob ng iglesia. Tingnan natin yan. If that would hold water, kapag ating titingnan itong unang Korinto 14, talatang 33 hanggang 35. Unawain po natin yung mga salita. Tingnan po ninyo. Sabi, gaya sa lahat ng iglesia. Pansinin po ninyo yung gaya sa lahat ng iglesia. May binabanggit si Pablo rito na uniformity o pattern sa mga iglesia at hindi sa Korinto lamang. Ganito po yung buong statement. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Naisip ko, halimbawa, kung magugulo yung mga taga-Korinto, magulo ba yung mga taga-Efeso? Magulo ba yung mga taga-Filipos, taga-Colosas? Para maging kapareho yung paraan ng patakarang ili-layout ni Pablo para sa kanila. So, ibig sabihin, kung magulo yung taga-Korinto, dapat iba yung paraan na i-apply ang kaparehong sistema sa ibang iglesia. Ngunit ang sabi po ng salita, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. At yan ay pwedeng sabihin hanggang sa ating kasalukuyang kapanahunan. So, kung dahil magulo ang mga babae sa Korinto, kaya isinulat ito, ano naman ang dahilan para sa ibang iglesia, sa iba-ibang dako, para maging kapareho ang patakaran ng sinulat ni Pablo? Wala pong argument laban doon. So, wala pong pinipili si Pablo. Lahat ng iglesia ay dapat sumunod sa patakarang ito na kanyang isinulat at iniisip niyang utos ng Diyos. Kaya hindi po kapanipaniwala ang argumento sa Korinto lamang ito dahil magugulo sila, kundi sa lahat ng iglesia gaya ng dapat mangyari. So ito'y isang pangailangan dahil sumusunod siya sa order na dinesign ng Diyos. Si Kristo ang lalaki at ang babae at hindi po baligtad. Hindi si Kristo ang babae tapos ang lalaki. Ang totoo po ay may mga patunay sa ibang mga verses na sinulat din ni Pablo na talagang hindi pumapayag na magturo o mangaral si Pablo o hindi talaga pinapayagan na magturo o mangaral sa loob ng iglesia ang mga babae. Ang batayan po ni Pablo, kung inyong titingnan mabuti, ay mula sa kautusan, hindi po ang kautusan ni Moses, kundi yung kautusan sa order na dinesign ng Diyos bago pa dumating ang mga kautusan, libo-libo pang mga taon, bago pa dumating ang mga kautusan. At ang kaayusang inilagay ng Diyos para ang iglesia ay nabubuhay sa kaayusan. Kasi sabi nga ni Pablo, ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan o kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. So mula po sa aklat ng Genesis at hanggang sa Bagong Tipan, binabanggit ni Pablo na kautusan. At kung tutuusin,
kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay may kautusan din at sakop po tayo noon hanggang ngayon. Kasi minsan pag nabanggit ang kautusan, ang isip natin ay yung 10 utos o kaya yung kautusan ng mga Hudyo. Ay hindi po yun ang binabanggit sa bahagi na ito. So ituloy natin. Ang pananahimik po ay tugon sa utos na magpasakop sa asawa. Kasi ito pong utos na ito ay nakakonekta sa utos na sangkot ang relasyon ng mag-asawa sa harap ng Diyos. Kaya nga, kailangan sila'y pasakop at palagi itong binabanggit ni Pablo, kagaya ng sinasabi sa kautusan. Lagi po yung sabi, pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Wala po kayong makikita na hinihingi na magpasakop ang babae sa lalaki maliban sa kautusan ng Diyos sa pagsasama ng mag-asawa, babae at lalaki. So, kung ito yung ating titingnan, ang senaryo po ay ipinapalagay ni Pablo na ang pagtuturo o preaching ay pag-i-establish ng otoridad sa ibabaw ng lalaki over a man na hindi kalooban ng Diyos, na kung papayagan ang mga babae to exercise preaching and teaching, ay hindi maiiwasang mangyari dahil sa ugnayang mag-asawa ng dalawang tao na siyang immediate context ng declaration at utos na kailangang sila'y pasakop dito sa 1 Timothy 2:11-13. Ano po ang sabi diyan? Ulitin natin. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Kanino po? Sa lalaki. Hindi naman sa lahat ng lalaki. Sa kanilang asawa. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kundi dapat silang manahimik sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. Sa Genesis chapter 3 verse 16, una pong nabanggit yung pasakop. Basahin natin. Sa babae naman ito'y sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. So ito'y matandang deklarasyon ng Diyos sa relasyon ng babae at lalaki. At nananatili siya hanggang sa kapanahunan ni Pablo at hanggang sa ating kapanahunan. Ngayon, kung hindi magiging totoo ang isa, dapat hindi na rin totoo yung ibang bahagi ng verses na ito. Again, sa Efeso 5, talatang 22, ano po yung pagkasulat doon? Wives, submit to your husbands. Ay, ano po ang kaugnayan nito mga binabanggit na ito? Preaching and teaching, ito po yung mga spiritual matters. At ito'y napaka-authoritative na function. Na kung gagawin ng isang babae sa kanyang asawa ay pumapaibabaw siya sa kanya. I mean, in authority. And God, and even Paul, he could not allow the wife na bigyan ng ganong kataas na function dahil yun ay magsusubvert ng relasyon ng pinagbuklod ng Diyos at mababaligtad yung order ng Panginoon na si Kristo ang lalaki at ang babae. Kaya nga kahit po sa mga unbeliever na asawa, unbelieving husbands, ang payo ng mga apostol gaya ni Apostol Pedro ay magpakita ng mabuting ugali ang mga asawa at hindi pangaralan ng mga salita. Basahin po natin ang 1 Peter 3:1-6. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sa gayon kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, unbeliever po ito, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Una yung pagpapasakop at pagkatapos yung magandang asal.
kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Kahit hindi na magpaliwanag, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Iyan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. So hindi pala po iisang babae, kundi marami ang gumawa na nito. At sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa tulad ni Sarah. Sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. So nangaral ang mga asawang ito by their acts, not by words. Tingnan po natin. Bigyan na tayo ngayon ng eksaktong context. Ang isang lalaki na ang kanyang asawa, ang kanyang pastora, ay nagsasubmit at sumusurrender ng kanyang otoridad sa kanyang asawa spiritually, sapagkat higit pong mataas yung katungkulan na yung kaysa ibang klase ng otoridad. Kaya sa oras na ginagawa ng asawa niya yung pangangaral niya, kagaya ng inaasahan natin sa mga salita ng Diyos, hindi lang simple testimony, kundi preaching, her husband, ang asawa niya, ay kakailanganing mag-submit sa kanya at yun ay pagbaligtad sa order ng Diyos. So in some ways, pwede po nating sabihin na ang role ng pagiging pastor o mamamahayag ng salita ng Diyos ay pwedeng i-delegate ng kanyang asawang lalaki sa babae. Kailan? Sa panahon na hindi niya kayang gawin ang kanyang dapat gawin on a delegated authority. Ito yung sa practical ng pamamaraan. Pero pwede ko pa rin sabihin walang direct na revelation. So, following that line, pwede po nating sabihin ngayon na ang Diyos ay hindi nalulugod na ang kanyang plano, ang kanyang design, ay sinusuway sa pamamagitan ng mga aksyon kahit pa gaano kinakailangan at kahit gaano pa ka-espiritual sa pag-iisip ng isang tao ang kanyang ginagawa. In that case, kung ang authority ng wife ay delegated by her husband dahil hindi niya pwedeng gawin for some reason, maaring siya ay nagsasalita, ngunit nagsasalita siya on the authority ng kanyang asawa. O kaya kung talagang hindi niya pwede na kayang gawin ito. Pero kung mananatili siya na hindi niya kayang gawin yung kanyang pagiging pastor at laging ipapasa, siguro kailangan siyang palitan bilang manggagawa upang hindi nasusubvert ang order na inilagay ng Diyos sa pagitan ng mag-asawa at ng Diyos. Ito po ay as far as ministry inside the church is concerned. Kailanman at nagmi-meet ang isang iglesia sa chapel, worship center o sa bahay. Sa labas ng iglesia, among unbelievers, wala po tayong nakikitang dahilan. Ako, personally, wala nakikitang reason kung bakit hindi pwedeng mag-share ang isang babae, anuman ang paraan ng pag-share, testimony, sharing, teaching, or preaching. Dahil bahagi yon ng duty ng isang mananampalataya sa labas.
Ngunit sa loob na ang lahat ng mananampalataya ang nagkakatipon at may nakatalagang mga manggagawa, hindi po pinapayagan ang kababaihan na mangibabaw sa otoridad na ibinigay ng Diyos sa kanilang asawa. Kahit basahin niyo po ng paulit-ulit ang mga sulat, pastoral letters ni Pablo, hindi po kayo makakakita ng isang kahit kaunting verse na nag-appoint si Pablo ng isang woman pastor sa isang church. Kahit sa appointment ng elders and deacons, wala kayong makikitang nag-appoint siya ng babae sa ganong gawain. Kung bakit, yun ay indicator na totoo ang sinasabi niya doon sa mga bahagi ng aklat na sinasabing hindi ganon ang isip ni Pablo, ay ganon talaga ang iniisip niya. At hindi gawa-gawa lamang yan ng mga nangaral na sinundan natin. Ang totoo po, kahit si Apostol Pablo, si Pedro po, ay sinasabi ni Apostol Pablo na kasama niya sa ministeryo ang kanyang asawa. Pero hindi po ipinaalam ng kasulatan sa atin kung ano ang naging gawain ng asawa ni Apostol Pedro sa panahon na siya ay naglilingkod kasama ng kanyang asawa. Kahit pa nga inisip ng iba nung unan si Pedro ang papa o siya yung number 1 na apostol, inilihim ng Diyos ang kanyang mga gawa. Bakit? Ang konklusyon ay, tama ang sinabi ni Pablo, hindi niya pinapahintulutan na ang mga babae magturo sa mga lalaki at magkaroon ng otoridad at pamumuno sa mga lalaki sa loob ng iglesia. Na si Tito po ay binigyan ng task na mag-appoint ng elders and leaders sa iglesia sa Creta, he was tasked to choose mula sa mga qualified men. At wala pong nabanggit patungkol sa kababaihan, maliban sa pagsasabi sa kanya na kanyang turuan ang mga kababaihan, lalo na ang may edad ng kababaihan, na magturo sa mga nakababatang kababaihan kung paano maging mahusay na may bahay at maging mahusay sa kanilang bukasyon bilang asawa. Ang mga argumento po, kung ating titingnang mabuti, ay argumento mula sa tinatawag na inferences, yung bang pwedeng ipahiwatig para bigyan ng point yung ginagawa ng mga mangaral na ito. Ang problema po, ang inference, bagamat ginagamit ng marami, kahit pastor, malimit nag-i-inference ng kanilang pag-i-interpret, ay isang mapanganib na paraan ng pag-i-interpret ng Biblia na ginagawa na maraming mangaral kahit sa ibang doktrina ngayon na nag-i-sprout na parang mushrooms na nagliligaw sa maraming mga tao. Bakit po? Inference po. Wala doon, pero iniisip nilang naroon dahil merong mga reading between the lines. Hindi po makatarungang paraan ng pag-interpret ng Biblia ang magkaroon tayo ng mga inference. Huwag nating ikutan ang mga pangatwiran at detalyeng wala sa Biblia, ang isang tiyak na nakasulat, maipilit lamang ang gusto nating papangyarihin. Ang ganyang pamaraan po ay gawa ng sanglibutan, kagaya rin ng ginawa nila sa kasarian at sa kasal na sinilaula ng kanilang mga pangatwiran, inikutan po nila. Alam niyo po ba na kahit dito sa Pilipinas ay merong isang iglesyang tinatawag na Christian, nag-aral pa sa ating seminaryo, isang seminaryo na matagal lang nagkakasal ng parehong sex. Ano ang paraan nila para gamitin pa rin ang Biblia sa ganyang paraan? Ang ikutan ang mga express na provision ng salita ng Diyos para maipilit ang kanilang paniniwala at mabigyan ng katuwiran. Para po sa akin, ako'y tatayo sa malinaw na katuruan ng salita ng Diyos, kagaya ng kay Pablo. At uunawain ang mga sinulat ni Pablo ayon sa paraang sinulat ito sapagkat siya ay sulat. Ang Biblia po ay hindi isang aklat na may mga nakatagong katotohanan.
The Bible is plain and simple. Pinapagulo lang siya ng mga taong nagsusulong ng mga relihiyon at mga pamamaraan ng iniisip nilang kabanalan para maisulong ang kanilang mga agenda. So ang ating ikutan ang mga katotohanan to prove a point o para magkaroon ng lisensya na mangaral ay hindi po acceptable para sa akin at naniniwala akong hindi rin acceptable para kay Pablo. If the scripture is silent, let us be silent. At tolerant kung wala talagang sinasabi ang salita ng Diyos, even if it doesn't fit our taste. Huwag lang talagang lumalabag siya sa mga sinasabi na ng salita ng Diyos. Pero sa kagaya ng 1 Corinthians 14:33-35, I will go and die by the letter. Kung ano ang sinabi ni Pablo, yun po yung totoo at yun ang dapat nating tayuan. Pumapayag ba po akong mangaral ang ilan sa kababaihan natin? Opo, sa occasional, pero hindi regular, sa ilang mga issues na maaari at sa mga issues na ang leadership ng kanilang mga asawa ay hindi malalagay sa jeopardy at kung ang kanilang pagtayo ay hindi dahil tinatamad maggawa ng mensahe o mga tamad mag-aral ng salita ng Diyos ang kalalakihan. Tandaan natin, kung tinawag ka ng Diyos na maging pastor, hawak mo ang salita ng katotohanan at nasa iyo ang buong pananagutan na ipangaral at ipatupad ang salita ng Panginoon. Tandaan natin, may order na ibinigay ang Diyos sa atin. Si Kristo, ang lalaki, at ang babae. Sa pagbabakas po ng series na ito dito sa chapter na ito, gusto kong ulitin po na basahin natin ang sinabi ni Pablo sa verses 36-38 na sinabi po niya ang ganito. Inaakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? O kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala ninyo man na siya ay propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Napakatalim na mga pangusap. Mga kapatid, brothers and sisters, sa panahon na mayroong conflict, we do not interpret the law. Hindi natin ini-interpret ang batas or the word. We follow the law or we follow the word. Dalawang bagay lang ang pwedeng totoo sa atin. Either you are a faithful disciple or a lawbreaker. Alin ka sa dalawa? When we obey God, hindi natin sinasabi sa Diyos kung ano ang tama. Hindi natin sinusubvert ang scriptures. We simply obey. So, simply obey. Tayo po'y dumako sa pananalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkakataon ngayong umaga sa medyo mahabang pagbubulay na ito at pagpapaliwanag ng iyong mga salita. Panginoon, naniniwala kami na ang salita mo ibinigay mo sa amin, hindi lamang para magkaroon kami ng authority na ipangaral ito, kundi para mapanuto ang buhay namin at gawin namin ito ng tama ayon sa ninanais mo, Panginoon.
Pinapanalangin po namin na hindi isipin ng sinuman ng dahilan ng iyong paglalatag ng ganitong alituntunin ay dahil merong mas favored na sex at merong hindi favored. Kundi ito yung design na sa maunawaan namin sa hindi ay paraan upang manatili ang kaayusan sa sambahayan at maging sa loob ng iglesia. Maraming salamat po na hindi mo kami iniiwan, ginagabayan niyo kami sa lahat ng panahon ng aming buhay. At ang mga salitang ito na ibinigay mo sa amin, magiging gabay namin habang nabubuhay kami at naglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming bayan, pagpalain ang mga taong pinapanalangin namin. Samahan kami na patuloy na maglingkod at patuloy na maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Buong katapatan sa buong kaya namin. At huwag naming ikutan ang mga salita ng Diyos upang maipilit ang mga bagay na gusto namin at preference namin. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas. Pagpalain niyo ang iyong iglesia. Pagpalain ang bawat sambahayan. At matutuhan ng bawat isa na gumanap ng kanyang tungkulin na iniatang ng Diyos sa kanya. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong umaga at magpatuloy po tayo sa pananalangin sa mga kahilingang siya po nating ipinapanalangin hanggang sa umagang ito. Mayroon po tayong isang dagdag sa ipapanalangin. Ang kanyang pangalan po ay Araceli Cabrera. Isama po natin sa panalangin sa information na hindi po siya mananampalataya, ngunit ang kanyang manugang na nag-aalaga sa kanya isang mananampalataya, Sister Flory Cabrera ng Rojas Oriental Mindoro. So ipanalangin po natin ito mamaya pagkatapos ng ating pagbubulay na ito. At samahan po tayo sa isang mabiyayang araw ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtutok. Gabayan tayong lahat ng ating Diyos sa lahat ng ating gagawin at aadikain sa araw na ito. God bless.